Si Harry Roque, mga kababayan, namumuro na. Pinaila na po ng kaso, qualified trafficking, non-bailable. Tapos biglang nag-press con si Harry Roque kanina. I-replay natin mga kababayan at pakinggan kung ano yung mga pinagsasabi. Meantime, dito muna tayo sa final na kaso po. Sabi ko sa inyo, mauubos po ito. Si Sara Duterte po, nagpa-interview at inamin din kanina sa press ko ni Amy Marcos na nasa listahan na mga kababayan at malamang unahin daw si Sara Duterte na serban ng warrant of arrest ng ICC. Yan sabi sa Billionaire News kanina at kinonfirm yung balita ni Senator Amy Marcos. Yan kasi, mga kababayan, yung mga masamang gawain ninyo talagang babalik at babalik sa inyo. Ito yung balita ngayon. Harry Roque, Cassandra Ong charged with qualified human trafficking. Para nang naagna si Harry Roque. Nasira yung buhay. Former presidential spokesperson Harry Roque along with Cassandra Ong and several other personalities linked to Pogo have been charged with a non-bailable offense of qualified human trafficking before the Angeles City Regional Trial Court. Malapit na po nahantingin ng Interpol si Harry Roque para ibalik dito sa Pilipinas. Si Sara Duterte, tulad ng tatay niya, Interpol din ang huhuli. Through General Torre, pag isinerve na po yung warrant of arrest galing sa ICC, papuntang Dahig sila. Habang si Harry Roque nandun sa Dahig at nag-iikot sa Europe, pabalik sa Pilipinas. Baliktaran po. Tama yung mga nababasa natin. May mga sinasabi sila, bring Duterte home. Sabi ng mga netizens, ang dapat anya na bring home. Itong si Attorney Harry Roque. Kasi dito siya may pananagutan. Si Digong may pananagutan po sa Dahig, sa ICC. Yun ang gusto nilang pabalikin rito. Baliktaran po sila. Baliktaran ko mag-isip. So sabi dito, this was after probable cause with reasonable certainty of conviction was established against them during a preliminary investigation. Yung kaso, mga kababayan, nag-ugat sa raid ng Lucky South 99, isang Pogo hub na nakabase doon sa Porac, Pampanga. Yung Department of Justice approved the filing of charges against Roque, Ong, Duanren, Wu, Ronilyn, Baterna, Dennis Cunanan, Hangao, Norman Macapagal, Stephanie Mascareñas, Michael Bryce Mascareñas at saka Rodrigo Bande. Ang iba pang nakasuhan ay ang mga sumusunod na personalities: Xiang Tan, Jingo, mga Chinese po ito, Xiang Ji, Louis Yambao, JC Ralios, ay may mga Pilipino rin, Josefina Mascareñas, Heidi Corin, Uy, Ninya Mayra Cervantes, Samsi, Wan Ho Yu, Awen, Raymond Calyonco, Randel Calyonco, Daniel Salcedo Jr., Chona Alejandre, Crispin Medina, Renato Bautista, Warman Mariano, Chris Jude Flores, Alan Salvador, Marlon Poncion, Georgia Loy Salvador, Mark Anthony Salvador, Mercedes Macabasa, Leitan, and several others identified only by their first names. So sabi po ng DOJ that the crime was committed by a syndicate on a large scale involving the coordinated actions of 3 or more individuals. Si Roque, who is seeking asylum sa Netherlands, is among those implicated in the alleged illegal activities for allegedly helping Lucky South 99, which had been linked to illegal activities. Tapos ngayon, mga kababayan, si Harry Roque, pero ayaw pang tumigil, mga kababayan, daldal pa rin ang daldal. Matindi, para na pong nasisiraan ng bait si Harry Roque. Tingin ko, pinapalakas lang niya yung kanyang sarili. Pero makikita ninyo, durog na ang kanyang espiritu.
Para na nga po naagnas. Mga kababayan ng itsura ni makapag-ayos ng kanyang sarili. Hindi na po. Pati yung pananamit para ng palaboy. You see? Ngayon, sabi ni Harry Roque, political persecution niya ito sa akin. Sabay deny ng kanyang involvement in trafficking and said he would include this case in his pending application for asylum sa Netherlands, in which he claims to be a victim of political persecution for being a Duterte ally. Malabo po, mga kababayan, na paboran. So sabi po ni Roque, yung sali ko niya sa kaso was just an afterthought and called it unjust prosecution and a travesty of justice. No element of human trafficking is present. There is no evidence that I recruited, transferred, transported, or harbored Chinese Filipino or Filipino workers for forced labor and prostitution. It is likewise ludicrous to say that I have exploited workers through force, coercion, fraud, deception, or abuse of power. Kung yan po ang paniwala ninyo, simple lang ang dapat ninyong aksyon na gagawin. Umuwi kayo rito, harapin ninyo yung kaso kasi abogado naman po kayo. Di ba? I-clear ninyo yung inyong pangalan. Ang problema po, tumakas kayo. Investigasyon pa lang ng Congress, iniwasan na ninyo. Kaya yan tuloy, naging palaboy kayo dyan. And you are seeking asylum. Buti kong i-approve ng gobyerno ng Netherlands. Ito na, nag-live kanina si Harry Roque. Tingnan ninyo. Nangayayat na po. Grabe na ang stress. Pinili ninyo ang ganyang buhay. Nanggulo kayo eh. At nanggugulo kayo, may mga kinasasangkutan pala kayo na mga problema. Ayan tuloy, tinutugis na kayo ngayon. Ayan pakinggan natin yung kanyang sinasabi, mga kababayan kanina. Bangag. Nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Ang sagutin na po ng presidente ang paratang na yan. So bagamat itong pagpapakalat ng polboronic, nililis niya mga kababayan yung kwento. Imbis sagutin niya isa-isa yung mga akusasyon sa kanya. Di ba? Ang dahilan sa pagigipit sa akin. Uulitin ko po, nagpapasalamat ako na nagsiwalat ng video na ito dahil importanteng masagot po ng presidente yung paratang na yan dahil ito naman po ay sa pulveronic video. Ito po ay sinabi ng presidente nung siya ay na may isang tumatakbong kandidato para presidente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot na inunero ng taong nakalipas sa isang maisog rally. Simple man lang po, ang burden of proof nasa sa inyo. Pwede patunayan ninyong totoo. Bakit ang magpapatunay yung ating Pangulong Bongbong Marcos na 2 beses na siya na nagpatunay nung kandidato pa lang? Di ba? Napakasimple mga kababayan. Balikan natin yung mga pinagdadaldal niya kasi ang issue na rito, yung pulburon pa rin. Nalulungkot din po ako palaki ng isang piskal na halos buong buhay niya ay ginugol para sa serbisyo dyan sa National Prosecution Service bago po siya na talaga bilang isang huwes. Grade school pa lang po ako. Ako'y palaboy-laboy na dyan sa DOJ sa Padre Faro, lalong-lalo. Ngayon, noon palaboy-laboy ka sa DOJ, ngayon palaboy-laboy ka dyan sa Europe. You see? At nakakalungkot talaga kasi pinalaki ka pala ng isang piskal. Tapos yan ang kinasadlakan mo. May kaso ka, tinatakasan mo. Yan ang problema sa iyo, Harry Roque. Ang dapat, harapin mo yung kaso tulad ni Laila de Lima. Hinarap ang kaso, hindi tumakas. Babae yon, nagpakulong po. Yan ang tunay na lalaki. Tunay na lalaki. Babae pala si de Lima. Pero babae yon, tingnan ninyo. Babaeng nagpakalalaki. Be man enough. Balikan natin si Harry Roque sa mga pinagsasabi niya. Give in sa pressure, yung nagpalaki sa kahit kanino man manggaling ang pressure na yan, sasampahan ng kaso ang dapat sampahan ng kaso, hindi dapat makasuhan. No? At nalulungkot nga po ako na politika naging dahilan tayo nasampahan ng kaso ngayon. Gayun pa man, ako rin po yung nagagalak. Kasi sa totoo lang po, isa sa issue dito sa aking pending asylum petition, ano bang resulta dito sa
kaso na sinampa sa akin for qualified trafficking. No? Ang tinatanong sa akin, nakausap ko na, nakabahagi ng immigration dito sa Netherlands is, habang wala pang resulta yung kasong sinampa ng PNP sa akin for qualified trafficking na non-bailable, mahirap nilang desisyonan yung aking kaso for asylum. Bagamat, kompletong-kompleto pong sinumiti ko, halos 1 metro po ang taas ng mga papeles na dinukot. Halos po 400 euros ang aking ginastos pagpa-xerox lang ng 1 copy ng mga dokumento, kasama na po yung buong file ng kaso na nakabinbin o na-desisyon na ngayon ng DOJ, no, para sa human trafficking. At ang malinaw nga po na aking sinabi sa kanila at tinanggap naman nila explanation para mapatunayan na ako ay merong reasonable certainty of success in the prosecuting before dapat mapurebahan yung 3 elemento ng trafficking. Yung pagre-recruit, yung sa pamamagitan ng dahas, at yung intensyon na pagsamantalahan yung paggawa ng isang taong na-recruit. No? At hindi lang po yan. Kung ang kanilang teorya ay conspiracy, dapat po ang conspiracy ay mapurebahan din, hindi lang po sa pamamagitan ng probable cause, kundi reasonable certainty of success in prosecuting in court na nagkaroon po ng sabwatan or conspiracy. At wala. Kaya talaga kailangan mong umuwi para harapin ito. Para yung mga argumento mo, patunayan mo sa husgado. Pero walang mangyayari kung sige lang ang live stream mo, sige lang ang vlog mo. Diba? Umuwi ka na rito, Harry Roque. Harapin mo yung kaso kasi napakalinaw. Ang tao daw na tumatakas, flight is an indication of guilt. Di ba yan ang malinaw dyan? Para madesisyonan ng husgado. Tama po mga kababayan. Sige, daldal po dito ni Harry Roque. Ang pong kahit anong aligasyon ng conspiracy dyan, ang sinabi lang nila, tinamahan ko sa PAGCOR para sa pagbayad ng mga deficiencies, itong si Cassandra Ong, yung isang papel na wala naman lagda, na ako daw ay legal, nasabihin na nating totoo ay hindi naman po krimen para maging kahit sinong kumpanya, at yung nakitira dyan ng isang dating staff. No? So malinaw po na hindi man lang napakita na ako po ay gumawa ng kahit anong elemento at malinaw po na wala rin kahit anong ebidensya na nagpapatunay. Sa husgado ka magpaliwanag, hindi sa YouTube. Tama pa.